Gano'n na po. Kaya sa totoo lang, medyo sa peace and order, ganado ako, kasi itong dalawang mga guwapo na mga lalaki. Ano Mga friends ba ma? Oo, opo. Katuwang na natin sa paghalap ng kapayapaan. Sige nga, Mayor, balik tayo ng 1970s. Gaano although si General Abat was really well-meaning nung yun nga, dinadala siya rito, Apo. isang team lang sila. Dinala na yung pwersa ng military rito. Nagdagsaan dito, 12 IB, 11 IB, andito na lahat. Pero yung nga, matanggap natin noon, nung panahon kasi conscript yung army, so medyo yung training, literal nga na magpapadala ng 6 sa baryo, hakutin yung yung mga binata sa Luzon, isakay sa eroplano, malaman nila nasa Cotabato na sila. Cotabato na. So yung quality ng ayan. Tuloy mo, Mayor. Yun ang napansin ko, sir, na yung mga sundalo noon, actually, hindi yata dumaan ng training yun eh. Totoo lang, Mayor. Oo, hindi Conscript naman- sila eh. Kamagong concept. Opo. At saka, kahit nga pinag-aralan, mayroon pa nga sundalo na halat ng kwan, ng sedula. Titingnan niya kunyari, kuminsan baliktad yung kwan eh. Hindi, real talk to, Mayor. Totoo. Akala mo ganyan siya. Yung pala, baliktad yung pag gano'n ng sedula. Sabi, hindi pala makaintindi ito. Hindi makabasa, bakit naging sundalo? Gano'n na. Kaya, hindi naman natin sir, kasi parang, yun eh, parang pwersado rin ng gobyerno na hanap ng pwedeng magkano ng baril. Mobilization kasi yun, Mayor, noon. Yun na- Hindi handa. Hindi na Pero alam mo sir, muntik nang datot yan. Kasi alis na sana sa mapa. Kaya, alam mo na ang politiko maglaro. Sinasabi walang ginagawa si Mayor. Kung mga Kristiyano dito sa Datopian, pinagpupuhutan ng ulo, pinagre-rape, yung mga madre. Nandito ngayon yung kwan. May jet fighter na umiikot dito sa... Toro-toro. Toro-toro ba yan? Sabi mga... Oo. Bukumbahin ng Datopian eh. Alis sa mapa, kayo ng report. Buti na lang sir, itong si Sister Patricia, Merino Sister, napansin niya yung aeroplano. Takbo siya doon sa flagpole. Tinalo yung kwan, yung bandila ng kwan, yung flag, Philippine flag. Tapos napansin nung piloto, sabi, merong nakaputi dito na nagtaas ng bandila ng kwan, Pilipinas. Sabi, yan na yung Marinol. Bakit sabi, pinagpapatay na yan? Abort. Yun na. Muntik na siya. Nandito na yung mga jet fighter na. Nagaya sana kayo sa Tran. Ganun po. Kung... Blessed team ang Datopian siya. Talagang ito, meron talagang milagro na nangyari. And thanks to a Marinol sister pala, In Mayor. fact, tuwing ko dyan, hindi lang sabi ko, kami, na mga alumni ng Datopian, ng Notre Dame, ang kwan, magpapasalamat sa inyo, kundi the whole of Datopian dapat magpasalamat sa inyo. Natapos ang 1970s, Mayor, di ba? Natapos 1974 na yung gera, all out, hinati yung Cotabato. Apo. Nag-appoint si General Abat ng mga military governors. Yan, sina General Duque, sinano. Tapos, nag-institution na sinet up na yung governance dito. In-offer pa nga sa Kipapa yung kwan eh, Maguindano. Yan, ito, history kasi ito eh. Sige, Mayor. Pumunta si General Abat sa bahay, kasama si Espina, na yun talagang emissary ni Marcos. Sinabi, no, porque Papa. As a reward, sabi, kasi acknowledge ng gobyerno na malaki ang nagawa ni Papa sa mga Christian. Lalo sabi niya sa mga Christian na malaki ang nagawa niyo ngayon. As a reward, anong pwede namin ilapit kay
presidente. Sabi, tapos, how about hati ngayon sa tatlo yung probinsya, yung maging governor ka ng kuan, Maguindanao. Hindi na ganun si Papa. Ang hinihingi ko lang sa inyo, sabi niya, pag nag-operate kayo, kailangan malaman ko para makalis sa mga sibilyan. Yun kasi sir na ano na kami sa politiko. Mm. Nung 76, wala na kami sa politiko. Na after 40 years, saka kami nakabalik ngayon. Mm. Kasi inaano kami, baka parang hinahadlangan kami, binablock kami Mm. para magbalik sa politiko. Kasi si Papa, na-stroke siya. Ang pinalit niya, bayo ko, asawa ng pangalan namin. Which is, doon kami medyo nahirapan sa politiko. Kahit kabataan parang hindi na namin mahawakan. Balik lang kami by chance. Yung pagbalik namin ngayon, ito na. 1980s and 1990s, Mayor, ano ang hindi mo makalimutan din na yugto ng history ng Datopiang? Kasi yan yung formation ng MILF. Mabigat din ng mga labanan. Actually, hanggang 2000. Actually, sir, wala na ako masyado dyan. Nag-aaral ako sa Manila. Okay. Pero sa ano lang, ang pagkakatanda ko lang, marami rin nangyayari na ko, pero di ko na masyado nasusunda. Manila kasi kami sir Pagbalik mo yung Mayor, anong year na? Pagbalik na dito? Pagbalik ko, 1986 yata. Ka pa, di ba? Sir? Nag-SD member ka muna. Opo, noong 1992 to 1995, naging kuwan ako sir, provincial board member ng Maguindanao under ng ni Governor Matalam. Mm. Pero after one term, inipit nila ako, nilaglag. Kasi yun lang, ina-avoid ako dito sa Datopian. Na babalik yan dito kasi medyo hindi naman sa ano sir, maganda yung pakita ng pamilya namin Mm. Kaya medyo ano ang mga political leaders sa amin. Iniingatan kami na baka ano kami, mahirap na kaming buwagin. Kagaya po ngayon. Simula nga ako, dalawa lang ang barangay captain namin. Pero landslide pa rin. Kasi yung tao na talaga na gano'n sa amin. Ano bang role ng isang, ito pasok na tayo sa generation ni Opo, na General Cato, ni na Colonel Berkeley dito. Ano ba yung role ng isang, ano ba yung tawag ko sa inyo, traditional royal family o anong current term na ginagamit natin, Ed? Yung, hindi kayo, actually sa ibang royal family, pero kayo kasi it's a large family kayo na very influential, na kayo yung nag-hold, nag-glue ng isang town together. So ngayon, Mayor, sige nga, fast forward na tayo dito sa anong nangyari sa mga dito. Current, yung, di ba, ang laki na naging papel mo, Mayor, sa pagpasurrender ng mga ating mga, ito ngayon, BIFF, ang laki. And then itong Rido settlement. Opo, Ano ba yung role ng Ano kasi sir kami naman na tinatanggap namin ng mga mga public servant. Kung nandiyan kami sa politiko, tanggap namin na mayroon talaga kaming role sa komunidad, being the leader of the town. Kaya po, siyempre, as a leader po, dapat ikaw ang ama ng bayan, dapat na alam mong nandiyan ka pag may problema yung mga anak mo, lalo na sa pag-aaral po. Tsaka yung peace and order. Yan lang naman ang pinaka-basic, sir Peace and order, pag-aaral, pati kalusugan. In fact, itong liderato namin ni Vice, focus kami sir sa talagang sinusuporta namin ng local school board, tsaka local health board. May pondo yan na inallocate namin ni Vice. Kasama na po ang peace and order.
Kaya ang peace and order, kagaya po nung pagsuko ni Commander Bayawak, kasi ako po talagang, ano yan, napansin ko po, nung nandi pa siya napasuko, halos tuwing maamoy ng military, ito, kinaririnig nila, naamoy ng military nandiyan si Commander Bayawak, puntahan nila diyan sa Alunganan. Ngayon, ano naman, na-disturb naman yung komunidad. Halos konti na rin magbarilan dyan. Kaya sabi ko, kung ganito ng ganito, wala mangyayari dito sa along the river. Ganun po. Tapos nagkaroon kami ng, ano ba ang tawag doon sa yung nagkaroon ng activity yung military dyan. Outreach? Parang gano'n. Medical mission. Sa? Medical mission. Gano'n. Tapos kami ni Sir, si Juan, Fernando po. Si Fernando. Opo, si Fernando, kami diyan. Yun na. Medyo, kasi pag napunta ka doon, sir, panahon na yun, hindi mo alam na barangay pala yun, kay talahin mga, parang wala talagang no man's land. Nagyaya sa akin si Juan, si Sir Fernando. Nakita namin medyo nabuhayan. Parang kumbaga na-inject ka ng Juan yung lugar ng vitamin para medyo umusbong. Sabi ko, ang problema talaga si Juan, si Commander Bayawak. Yun na. Siguro sir, mahigit 1 taon ko siyang niligawan. Lahat na ng pangako, pinangako ko. Alam mo, bandang huli, yung tinanggap na niyang pangako ko sa kanya, maging barangay captain. Ngayon, kaya nga, anak niya sir ang naging barangay captain. Pero yun, Mayor, pwede bang i-ano nyo ngayon yung relation? Kasi yung father mo, relationship kina General Abat, ibang level yun. Ito ngayon kasi medyo mas napansin ko sa lahat na napuntahan ko kasi na military units ngayon, napaka-close ng relationship with local chief executives like you. Pwede bang mag-case study tayo, Mayor, yung ginagawa nyo ngayon ni na General Cato at ni Colonel Berkeley? Isang problem tayo na dissect na natin paano nyo ginawan ng paraan. Yung mga rido or pagpasurrender. Paano naman kasi sir hindi siya naririnig nila, pero open sila sa peace and order. Kaya hindi ako nahihirapan maglapit sa kanila. Hindi siya naririnig nila. Pero yan ang napansin ko. Kaya maluwag ko sinasabi na iba ang mukha ng military ngayon kaysa noon. Kasi medyo may pagka-professional ngayon sir Medyo pa lang, Mayor, o professional na talaga. Baka isipin na lang, binubulak. Binubulak. Pero sige. Baka isipin nila, binubulak. Pero, kaya doon muna tayo sa medyo. sige. Bigay mo kay General Cato. Sige. Kasi, siya yung partner mo rito. Sige, Ed. Yung ano yung mga una yung mga pinagtulungan together ni Mayor? Actually, sir, ang una kasi marami nga kasing dito problematic people. No? And sabi niya kanina, operation kay Commander Bayawak. Every time na papasok yung tropa, siyempre madidisperse yung tao, sir. Yung magkakaroon ng IDP, ganoon din, gagastos din siya. So, sabi namin, why not ask them to surrender? So, ikaw yung nag-prompt nun? Actually, sir, yung mga nauna pa sa amin na ganun ang inaano natin. Inano lang natin. Kumbaga, intensified yung ginawa nating campaign. So, tuloy-tuloy, sir, yung nangyari. Sabi nga ni, per our record, more than 200 ngayon yung inaano nating FDE. So, which is supported naman hindi lang ng municipal government but provincial and BARM.
So, maganda sir, nang nakita nila na pag nagbalik loob ka, may pupuntahan ka, magiging maayos yung buhay mo. So, dagsa sir yung ano. And we owe it to them. Kasi sa amin sir, kung as much as possible, wag nang maggamit ng ano natin, ng baril. Ang palagi kong sinasabi sa kanila, I want you to see our firearms as instrument of peace rather of violence. Sabi ko, pag makita niyo yung sundalo, sana makita niyo na paparating yung kapayapaan. No? Hindi yung paparating yung ano. Tama yan. So with that sir, even yung one of the highest ano ng mga ano dito, yung sa terrorist group na pa-surrender din ng 6IB. Napasurrender yun, ha? No sir. Surrender siya sir. To think, ano yun, siya yung leader ng isang grupo. So, with the support of the local government and yung effort ng tropa natin, na gawa yun sir. Kasi kung pure military operation, combat operation, siguro makakapatay tayo ng 2, 3, pero every time na may mangyari doon, times 2, times 3, times 4 yung kalaban. Kasi may anak yan, may kapatid, may relatives. So, yun sir yung isang ano natin na as much as possible, we will engage everyone na may ano sa government, against the government. And yung approach natin sir, using the local chief executive para malesen yung ano natin, DMO ng tawag kasi ngayon sir, the decisive military operation. Dati, basta sinabing combat operation, ngayon may bagong term, DMO. As much as possible, mawala yun. Ang ano natin focus is invite natin sila, bumalik loob sa government, may support namang nanghihintay para sa kanila. So yun sir, na-provide ni Mayor yun dito sa area. Kita mo sir, 200. Then, it's amazing, ha? 200 kay Colonel Berkeley dito sa 6IB, 240 yung FBE ang tawag doon, former violent extremist. Hindi lang ito yung normal na NPA na nag-armado. Talagang Terorista talaga. ang hirap sabihin, pero terrorist talaga na hardcore yan na ready to do. Mayor, di ba na ganun ka, I mean, each one of them has the capability to really do damage. Yan nga ang problema sir Kasi karamihan sa kanila marunong gumawa ng bomba. Yun. Oo. At saka magulat ka pa rin Kasi kahit anong, akala mo, kagaya po nito. Akala mo ano lang yan. Pero kaya nilang gawing bomba yan. Yun yung... Kaya ang ano ko talaga sir, sana matutukan ito, mapadala sila sa mga eskwelahan ba? Kasi yan po ang tinatanggap kong problema ng Bangsamoro. Illiteracy pa rin sir. Yan po. Ngayon, kaya nga hindi naman mag-aaral ng mabuti ang tao, ang Bangsamoro, dahil ang bottom line talaga, poverty rin Kaya, pag nanulang natin itong poverty, mapadala yung mga tao sa magandang eskwelahan, Pero in fairness, Mayor, sabi nga ni General Cato nung tenyente siya rito, kapitan, talagang halos wala kang makita doon sa highway nga lang mula ang Patuan hanggang wala kang makita mga businesses. Opo. Pero pagpasok ko dito from Salvo, papasok dito, parang hindi man to si SPMS box. Ang dami mo nagtitinda ng so parang may lalo na pagpasok dito sa bayan mo, talagang parang nasa syudad Opo. So, maraming salamat. Mayor, right? That's my initial impression. Kasi ngayon, kung peace and development really Kasi magkasama ang pantalaga natin, ang peace and order. Konting birian lang, pag naka-report sa akin, ginagawa ko ng paraan na hindi matuloy yung kwan. Open naman itong sina Sir Berkeley at si Sir Brigade na tulungan ako. Kaya siguro kasi dapat maaga pa, anuhin mo na yan. Para hindi na lalaki. Para kasi apoy yan sir
Pag nasindihan mo yung pag hindi mo naapuan, ano yan, lalaki ng lalaki yung apoy. Hindi lang maliit na apoy kasi pag umapoy dito sa inyo talagang Opo. Kaya pero alam mo sir, hindi kayo maniwala. Ako mayroon ako mga 700 na scholar. Dito po sa eskwelahan namin. Kaya diyan ako nakakabutang. Dito ang klase. Pero Mayor, ganito sige, balikan ko nga. Kasi nakikita ko, yung all it took para mag-surrender yung 200 plus na yan is tiwala pala. Opo. I mean, tiwala ng rebelde. Una muna, tiwala nyo sa isa't isa. Opo. Brigade Commander, Battalion Commander, yan, 6IB. Yan, the famous 6IB Redskins. Tiwala nyo sa kanila at tiwala nyo sa inyo. Number 1 yon. Number 2, yung tiwala ng rebelde na, kasi di ba, alam naman natin, yung mga rebelde, na-indoctrinate na pag lumabas sila, papatayin sila. Balikan nga, paano nyo kinuha yung tiwala ng, yung sa inyo kasi malaki ng pagtitiwala, di ba? Opo. Yung tiwala ng rebelde na bumaba sila. Sa amin. Sa inyo, sa grupo nyo ngayon. Team nyo to Ang lang naman basta magsalita ka, may word of honor ka. Yun ang pinaka-importante sir Kasi magtitiwala lang yan kung hindi ka nakita ng kaplastikan ng mga salita mo. Yan ang pinaka-importante talaga sir, yung tiwala, yung word of honor, pagtiwalaan yung mga salita mo. Pag kasi nabalitaan, hindi na yun sa kanila pa. Pag nabalitaan sa kabilang na ito pala yung ginagawa ni Mayor. Parang liliit ang tingin sa'yo, doon na magsimula. Hindi na magtiwala yan sa'yo. Isa po yan, sir. Actually, yan ang yung turo din ng tatay ko noon Number 1. Number 1, word of honor. Kagaya ni yung si Commander Bayawak, nung nagkaroon ng eleksyon ng barangay, hindi nga siya nakatakbo nag-ano siya na may kaso pa siya. Sabi ko, magpahuli ka na muna. Pahuli siya. Tapos doon na nilinis namin yung kaso niya. Ngayon, sabi niya, pwede na ako, sabi niya magtakbo. Sabi ko, sige, antayin mo na natin ng eleksyon. Baka hindi magpahil yung anak mo. Anak niya, ang paano yun? Tiwala. And sa Rido, the same formula ba? The same condition, sa Rido. Sige, ang Rido, ito yung clan feud ba? Basta feud. Opo. Between families, between groups, na ito, Sa Rido, sir, sa totoo lang, gumagastos ako. Halimbawa, kasi kailangan may mga danyos. Para, basta sabi ko, pero mag-swear ka dyan. Na kasi yan ang pinaka-highest namin, sir, mag-swear sa Quran. Ano ang nagiging role ng both ng military at local chief executive? Ang military kasi, sir, sila, ito naririnig, sila ang, kumbaga, ma-secure yung yung pinag-usapan na, Ma-enforce siya. ma-enforce. Kami naman, yun una, yung gastos. Tapos, kailangan mo kasi silang, ligawan ng, Hindi basta-basta pagliligaw. Bilang gumagastos ka ng siyempre, ka ng nila, sustenance. Kasi Mayor, Sir, yun may yung settlement may gastos talaga yan, siyempre yung unang-una sa admin, pag pinapunta mo yung mga tao diyan, may kailangan pakainin mo rin and then may mga bagay sir na pwedeng hindi bayaran pero meron bagay na kailangan bayaran. For example, kung nagredo sila tapos nagkaroon ng namatay, minsan natin na namatay naman yan dahil nag-away kayo. Siguro yung blood money forgo na. Pero yung mga tao na wala namang kinalaman,
tapos nasunog yung bahay, nasira, yung mga ganun kailangan palitan talaga, sir, kasi but yun nga, parang investment din, sir, kasi pag hindi mo siya inayos ngayon, no, parehas nung apoy na sabi niya, mas marami pa yung madadamay, mas marami yung gastos, yung destruction na dadalhin yan, plus yung displacement ng mga tao, pag nagrido, gagastos. So, in totality, nakita natin na pag hindi naayos yan, which we were able to explain din sa mga involved, lalaki pa to. Namatayan ka ng isa ngayon, pag hindi kayo tumigil, baka bukas dalawa na yung patay mo. So yun, in-explain natin sa kanila, sir. Ed, paki-explain mo ulit yung philosophy mo kasi in-explain mo sa akin na tinanong kita, di ba? Why are you doing this? Sa totoo lang naman kasi, police matter supposed to be yung RIDO. Pero tinanong ko kasi si General Cato na, ba't kailangan gawin to ng military? And sagot mo, protection of the civilian. So, ano mo nga kasi yun, yung mandato, di ba? O sige, ano mo nga yung philosophy mo na ganon, na and why yung ginagawa nyo ni Mayor really makes big sense for overall peace and development. Basically, sir, pag tinignan natin to, it's more of police matters talaga. No? But yung presence ng military dito sa area, siguro by number, mas marami. And siguro na ano natin yung trust ng mga tao talaga. No? Sabi nga ni Mayor, soldiers are now professional. And we are doing what we're supposed to do. Yun, sir, yung protection ng mga tao. The moment na nagkaroon na ng putukan, kawawa yung civilian. Pag sa crossfire yan, tatakbo kung saan-saan. And siyempre, kung magkaroon ng enkwentro between the soldiers and kung sino man yung lawless dyan or armed group, magkakaroon ng problema sa civilian. Pag titingnan natin, sir, we are here to protect the people. But then, dahil sa nangyayaring gulo, sila yung victim. So, doon tayo pumapasok, sir, na as much as possible, walang mangyayaring, kung meron mang gulo na hindi maiwasan, protektado yung civilian. So, para hindi na magkaroon ng gulo, doon tayo pumapasok. We have to talk to these people na, anyway, biktima din naman sila. No? Siguro, yung may dala ng baril, may pamilya, maring yung anak niya, maging biktima. Yung anak, kapatid, asawa, magiging biktima rin. So, ini-explain natin sa kanila na pag inulit niyo to, mas malaki yung damage at mas marami yung maapektuhan. And beside, yung anchor nga natin is yung protection of the civilian. And ano naman yung appreciation mo sa isang very influential na mayor katulad ni Mayor na sa gaano nyo kakailangan yung isa't isa in short. Nasabi na niya kasi si Mayor kanina na kailangan niya. Ikaw naman ngayon. Siguro, sir, tingin ko kami yung kami yung muscle niya eh. Yeah. No? Sila yung Yung ngiti ni Mayor. sige, tuloy. sila yung dugo. Nagbibigay ng lakas dun sa muscle, no? Kasi kung sa military lang, yung we have very minimal resources para dito, but then yung bulk ng support manggagaling sa kanila. When I say that, it's about the resources na gagamitin pagdating sa RIDO settlement. May mga bagay na dapat palitan, merong hindi. Doon sa lapot mapasok, sir. And yung tiwala ng tao sa amin, nakakadagdag doon sa nila na pag nandiyan kami, madaling maayos. At pag nandyan sila, may support. So, intertwined yung namin, sir, yung ginagawa dito. Which is, yun yung formula namin sa lahat, sir. I-involve talaga yung local government. Kasi once na, maybe, time will come na mag-pull out tayo dito, nandyan sila, naka-anchor, sir. At ang palagi kong sinasabi na temporary lang kami dito, balang araw, mas gusto namin na wala kami dito. Kasi sir, gusto nating baligtarin yung mindset na pag may sundalo, may peace.
Sabi ko, mas maganda yung peace kung walang sundalo at peaceful. Again? Mas maganda. Diba, sir, kasi ang magulo, darating yung sundalo, pulis, may peaceful na. So, maganda na yun, sir. Nakikita nila, tayong tigadala ng peace. But, over and above that, ang gusto namin, maituro or malaman ng mga tao what is really the meaning of peace. Sabi namin, mas magandang wala kami dito, na nagkakasundo kayo, yun yung tunay na peace. Hindi na kailangan nandiyan pa yung sundalo. Ang mga Nobel Peace Prize yan, brother. Ano? Sir, yes, sir. At least yung namin na pag nandiyan ang sundalo, peace ang dala. Yun, sir, yun. I hope, siguro na naman din ng mayor, no? Kaya yung support din nila, sir, equally important dun sa effort namin. Bilang pangwakas, Mayor, ano ang masabi mo sa ating kababayan buong Pilipinas na yung tulungan, na close na tulungan ng military at local chief executives na ano dapat yung ganyan? Oh, sir. Actually, una-una po, nagpapasalamat ako sa pamunuan ng ating kasundaluan dahil kagaya po ng malimit kong sabihin na hindi mamaten itong kapayapaan kung hindi sila gagabay sa aming mga civilian leaders. Kaya po, salamat ako. Ang problema lang nakikita ko, kasi ang military kasi, sir, come and go eh. Ay kung mapalitan ng liderato ng military, doon baka magsimula ang problema. Palitan mo ma-promote. Sir? Kaya hindi na sila dapat i-promote. Huwag naman daw. Maraming salamat. Hindi, actually sa ngayon po ang pan. Pero nakikita ko naman na pag nagpapalitan sila, nagkakaroon ng discussion pa sila sa papalit. Kaya meaning mayroong ding continuity sa mga plano. At kami naman, at least yung hinihingi namin na ipakilala kami doon sa kwan na ito, mga ito. I-endorse kayo. Endorse po na maigi. Talaga yan. Nang sa ganun may continuity yung Malik ako, sir, doon sa ng kwan. Doon sa napag-usapan yung Sir Cato kanina. Actually, sir, kaya naman masyadong ang military. Dahil minsan, ang police matters na nga po ang ginagawa nila. Pero kasi mas respetado po kasi ang military kaysa kasundaluan po dito sa Central Mindanao. Preno, Mayor. Preno ng kaunti. Filter natin ng kaunti. Pero sige, salamat. Yun na po, maraming salamat sa suporta na nabibigay po nila sa amin. Kami naman sa kwan, wala naman kaming hangad, kundi mapabuti yung panunungkulan namin. At least nararamdaman din namin, sir, na talagang full support po ang kasundaluhan po natin sa aming civilian leaders. Maraming salamat, Mayor. Maraming salamat din po, sir.